Hello guys, lalo na sa mga kamaster dyan sa aircon technician or sa HVAC. Nandito ulit ako sa, sa villa na pinagmi-maintain ko. Ayan, nagkaroon na siya. 642 means sensor. Tinanggal ko kasi yung sensor doon kasi habang nagpa-pump down ako, umalis kasi ako kasi pag-pump down nito, lahat ng preo ng 10 indoor. Yan, ang daming indoor nito which is BRF system ito ng LG. So, pinump down ko kasi nagka-problema yung AV valve dito sa first floor. May AV valve kasi yung indoor May AV valve din sa outdoor, yung pinaka main AV valve, pero meron din sa indoor. So, nagka-problema yung AV valve dito sa first floor. Kaya pinump down ko para tanggalin ko ang indoor, palitan ng AV valve. Ayun. Dito pinalitan ko na siya ng AV valve. At habang nagbabacuum pala ako doon sa taas, guys, more or less 3 hours ito So babalikan na natin kasi 2.5 hour na. So malapit na matapos yung pagbabacuum natin At dito kasi sa BRF system, guys, lalo na dito sa LG, may konti na tayong alam nito, konti lang. Hindi pa natin pang malaki dahil konti lang. So, need talaga natin ang mag-vacuum. Dahil kung hindi natin i-vacuum to, magkakaproblema yung system. Either noisy yung indoor or magkakaroon ng error. Especially sa mga ganitong system, guys. Yung malaking system. Ayan, nagba-vacuum pa siya. Ayan. Tinanggal ko lang ito, guys. Tinanggal ko lang itong sensor para hindi mag-start yung compressor. Kasi pag mag-start yung compressor at wala ako dito, baka masira yung compressor. So actually, pag mag-pump down ito, meron tayong dip switch nito. Ilalagay natin sa function. So pag nag-function yan, dito tayo pipindot sa mga button na to at ilagay natin sa pump down mode. Yung pump down mode, lahat ng preyon doon sa indoor, papasok yan dito sa ang refrigerant, papasok yan dyan sa accumulator. So almost mga itong outdoor nasa 10 kg at saka yung sa indoor naman sa piping, kasi mula ground floor, first floor at saka second floor, nasa 16 kg. So nasa 26 kg lahat ito, guys. So na magpa-pump down tayo nito, kailangan natin ng LGMB. Meron pang LGMB. So yung LGMB, guys, yan yung device para ma-monitor natin yung pressure. Hindi lang dito sa gauge, may gauge din tayo nakalagay sa suction, at kailangan meron din tayong LGMB dahil dun sa pressure na yun, pag bumaba na siya sa 300, actually pag mag-start tayo ng pump down, close muna natin yung liquid side or yung discharge. So habang nagsisit tayo dito ng pump down mode, kusang mag-start kasi yung compressor Pag mag-start yung compressor, i-monitor nyo na dito sa LGMB hanggang umabot siya ng 300 kilopascal. Kasi nakasit ako sa kilopascal Yung 300 kilopascal are, I think, nasa 50 psi na lang yan sa gauge natin. So sa LGMB nakasit sa kilopascal. So nasa 300 kilopascal, mag-start na tayong mag-close sa suction. So sa suction side, i-close na natin hanggang mag-stop na yung compressor, kasi mag-automatic mag-stop din yung compressor kasi ma-detect niya na wala nang pressure papuntang discharge. So kasi nag-close na nga natin at mag-stop yung compressor 300 kilopascal pababa hanggang mag-stop yung compressor at totally close na natin yung suction. At doon na tayo mag-start mag-vacuum ng system, kasi yung vacuum sa system talaga is tatanggalin yung mga moisture or mga air sa loob ng piping, at yan ang kailangan natin dito sa mga BRF system, at lalo na sa mga maliliit na mga unit, need talaga yung vacuum para mas maganda ang lamig ng ating aircon.
So ngayon patapos na ako mag-vacuum guys, and then mag-release na tayo ng gas. Kasi yung gas nandito na sa loob ng accumulator o dito sa outdoor. Mag-release tayo ng gas bago tayo or kahit saan unahin natin guys, kahit saan ang i-open nyo, either sa liquid or sa suction, basta mag-release tayo. Ang importante hindi lang siya mapasukan ulit ng air. Bago natin patayin yung vacuum, kailangan i-close muna natin yung gauge at mag-release tayo ng gas, at saka ibalik natin siya sa normal position yung dip switch niya. Yan, itong dip switch niya guys, ibababa na natin yung 5 kasi yung 5 yan yung function. So ibaba natin yung 5 para magiging normal set up siya, normal settings. Mag-start na yung compressor at i-on natin yung lahat ng indoor dito pa rin sa LGMB. Kaya itong LGMB guys, napaka-importante nito, lalo na sa mga BRF technician dyan ng mga LG system. Hanggang dito lang muna ngayon sa video ko guys. Sana panoorin nyo at mag-subscribe kayo at mag-follow sa aking channel guys, or mag-comment kayo kung mayroon kayong mga tanong regarding sa mga error codes. Pwede rin na i-share ko sa inyo lahat ang nalalaman natin dito sa BRF system ng LG. Kasi mga bagong to guys, mga bagong model dito ng LG, which is Multi B5. So sometimes meron siyang isa sa isang system, tatlong outdoor. Ito isa lang kasi single outdoor lang to, at 10 yung indoor. Meron din dito guys na may mga slave 1, slave 2 at saka slave 3. Yung malakihang unit or malakihang system, dahil marami nang yung indoor at saka malalaki yung mga indoor unit. So sa next na ating video ay papakita ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot or mag-set up ng mga system na merong slave 1, slave 2 at saka slave 3. Thank you guys. Bye bye.